Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kaibigang Mayabang. Pre, bakit ang tagal mo? Kanina pa ako dito eh. Nako, pasensya na pare ah. May dinaanan ako sandali eh. Hindi pwedeng hindian eh. Sa pilyong ngiti pa lang ni Carlo, nahihinuhan na niya kung saan ito galing. Naiiling na lang siya rito. Babae na naman. Kailan ka kaya magtitino, no? Baka mamaya sa ginagawa mong yan eh. Kung hindi ka makakuha ng sakit, baka karmahin ka sa ginagawa mo. Ay sus, ito naman oh. Ano naman akala mo sa akin kung kani-kanino pumapatol? Siyempre, mamimili naman ako, no? Sana lang, yung mga pinapatos mo yung mga walang sabit. Aba, kahit may mga sabit na ginojowa mo pa eh. Kapag naikama mo na at pinagsawaan, parang basura mo na lang tinatapon kung saan. Hindi ka ba naawa sa mga babaeng yon? Bakit ako maawa nasasarapan pa nga sila eh. Parehas naman kami na nag-i-enjoy. Katulad ni Tanya babe, grabe ang galing niya. Hindi ata marunong mapagod yung babaeng yun eh. Nanginig tuhod ko doon pare. Oh, isa pa yan. Tama bang ikwento mo sa akin yung mga ginagawa nyo ng mga babae mo? Pinagsasabi mo pa sa iba nating mga trope. Sana man lang, respeto mo sa kanila. Kahit pa sabihin mong madali silang napapayag sa mga gusto mo, hindi mo ipinagkakalat yan. Ayan ka na naman pre. Pwede ba? Huwag mong sirain yung araw ko sa paninermon mo. Daig mo pa tatay ko eh. Please lang huwag kang umastang matandang lalaki. Ang akin lang naman paalala sa'yo. Baka mamaya makahanap ka ng katapat mo. Kung sino man siya, malamang babae din, katapat ka mo eh. Umiling-iling na lang si Mark. Nauna na siyang naglakad. Agad naman tong sumunod sa kanya. Oh, saan ka pupunta? Uuwi na. Ha? Teka, akala ko ba sasama mo kina Leslie? Huwag mong sabihing may gana ka pang umakit ng ligaw dun sa tao. Ikagagaling mo lang sa babae mo. Ano ka ba pare? Iba naman yung babae kanini. Yun ang una tuli namin pagkikita. Di, tumuloy ka na lang mag-isa. Malaki ka na. Kaya mo na yan. Pare naman, ang labo mo naman oh. Nangako ka na sasamahan mo ako sa kanila, di ba? Oo nga. Pero hindi kasama sa usapan natin na 2 oras mo akong paghihintayin rito habang nagpapakasarap ka sa ibang babae. Sorry naman. Sige na, patawarin mo na ako. Samahan mo na ako. Sorry din pare. Hindi kita masasamahan. Kalimutan mo na rin si Leslie. Baka pag isinama mo yan sa mga koleksyon mo managot ka sa tatay niyang pulis. Seryoso ko kay Leslie no. Iba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Kaya nga akit ng ligaw Maraming beses ko nang narinig sa'yo yan O sige na, alis na ako. Good luck sa'yo. Magpoprotesta pa sana si Carlo ngunit mabilis na siyang natalikuran ng kaibigan. Nasundan na lang niya to ng tingin habang mabilis na humahakbang palayo. Napakuyom na lang siya ng kamao habang matalim ang tingin rito. May araw ka rin sa akin pare. Hindi ko makakalimutan ang araw na to. Isang linggo na ring hindi tumatawag si Carlo. Kahit papaano nakahinga ng maluwag si Mark. Nakakasakal na kasi ang kaibigan, lalo na ang pagiging mayabang nito. Ay, buti siya may kaya pamilya. Kahit hindi siya magtrabaho, ayos lang. Lumipas pa ang 2 linggo na hindi pa rin nagpapakita si Carlo. Nawaglit na rin naman sa isipan ng kaibigan, lalo't abala siya sa kanyang nobya. Sinagot na kasi siya ni Celeste pagkatapos ng 3 buwan niyang panliligaw rito. Kasalukuyan silang palabas na ng mall na makasalubong nila si Carlo. Nakangiti ito sa kanila habang pinaglilipat-lipat ang mga mata sa kanila. Pare, kumusta? Tagal mong hindi nagpakita. Oo. May pinagawa kasi mga magulang ko sa probinsya Kauwi ko lang kahapon. Galing nga ako sa bahay nyo kanini. Sabi nga namasyal kayo ng girlfriend mo.
Siya nga pala, si Celeste, girlfriend ko. Agad na inabot ni Carlo ang kamay ng dalaga habang titig na titig rito. Ay, ikaw pala ang pinagkakaabalahan nitong best friend ko ah. Ang galing pumili ni Mark ng magiging girlfriend ah. Ikinagagala kitang makilala, Carlo. Madalis kang ikwento ng kaibigan mo. Talaga? Sana, puro magaganda yung kinukwento niya. Oo naman, para daw kayong magkapatid. Ngumiti lang si Carlo bago nito sinulyapan si Mark na walang kangiti-ngiti sa labi. Noon lang din niya naalala na hawak pa rin niya pala ang kamay ng girlfriend ng kaibigan. Ay, sorry. Ang lambot kasi ng kamay mo eh. Parang bulak. Hindi ko tuloy kagad nabitiwan. Napansin ko nga. Pasensya ka na pare ha. Kailangan na kasi naming umalis eh. Ay, ganun ba? O sige, ingat kayo sa pag-uwi ah. Ikaw din pre. Kita na lang tayo sa susunod. O sige, mauna na kami sa iyo, Carlo. Ingat kayo ah. Sana magkita pa tayo sa susunod, Celeste. Tipid lang ng ngiti ang isinagot rito ni Celeste. Nang makalayo, bagya pang lumingon si Celeste kay Carlo. Habol pa rin pala sila nito ng tingin. Mukha namang mabait ng kaibigan mo ah. Wala naman akong sinabing hindi eh. Pero sabi mo nga sobrang palikero. Oo, totoo yan. Kulang na lang pati pose na madamitan lang ng babae, papatulan na niya. Ganun kalala? Oo, wala nang pag-asa magbago yun. Iniba na lang ni Mark ang kanilang usapan. Ayaw niya kasing masira ng tuluyan ng araw niya dahil sa ginawa ng kaibigan. Tumimik lang siya nang makita na tila inaantok ang girlfriend sa topic na pinag-uusapan nila. Hanggang maihatid niya na ito sa bahay nila, wala na silang imikan. Kinabukasan, nagulat si Mark nang sabihin sa kanya ng nanay niya na nasa kanila ang kaibigan. Oh, kumusta na pre? Pasensya na kung maaga kitang sinugod dito sa bahay niyo ah. Ha? Oo, ayos lang. Ano pa lang atin? May problema ka ba? Wala naman. Masama bang dalawin ko yung best friend ko? Hindi naman. O tara, dun sa likod ng bahay. Mas mahangin dun. Nagpatiuna na si Mark sa pagpunta sa likod ng kanilang bahay. Sa may kusina sila dumaan. May gusto ka bang inumin? Wala. Katatapos ko lang kasing mag-almusal sa amin eh. Hanep, iba na talaga mayaman no? Tanghali ang almusal. Tumawa lang si Carlo sa biro ng kaibigan. 10:00 na kasi ng mga oras na yon. Sa katunayan, naghahanda na ang nanay ni Mark ng tanghalian. Nabanggit mo nung makita tayo sa mall na galing ka kamo sa probinsya nyo? Anong ginawa mo dun? Wala naman. Nagpalamig lang. Nagpalamig o may tinatakasan kang babae? Kilala mo na talaga ako, no? Siyempre naman. Kaya wala kang may tatagong sikreto sa akin. Teka. Kukuha lang ako ng kape. Alam mo naman na oras-oras talaga akong nagkakape. Ayaw ba ng kahit ano talaga? Oo pre, okay lang ako. Umalis sandali si Mark. Pagbalik, may dala na itong mug na kinalalagyan ng kape. Tama ba na babayang dahilan kung bakit ka umuwi ng probinsya? Oo ganito kasi yun. May babaeng nagpunta sa bahay. Sinabi ba naman na nabuntis ko siya? Muntik nang maibuga ni Mark ang iniinom na kape dahil sa pagkabigla sa sinabi ng kaibigan. Ano? May nabuntis ka? Sabi ng babae. Pero sigurado ako na hindi ako ang ama nun. Isang beses lang may nangyari sa amin nun eh. Imposibleng ako maging ama ng ipinagbubuntis niya. Anong nangyari dun sa babae? Nasaan na siya? Aba malay. Basta pag-uwi ko, sabi ng mga magulang ko okay na daw. Hindi na ako nag-usisa pa, baka madagdagan pa ang sermon sa akin. Ibang klase rin yung mga magulang mo, no?
konsentidor din eh. Hindi konsentidor ang tawag doon, kundi mapagmahal sa anak. Naiiling na lang si Mark sa kanya. Hindi makapaniwala na may mga ganoong mga magulang. Naisip niya tuloy na maswerte siya sa mga magulang. Salat man sila sa karangyaan, busog naman sila sa mabuting pangaral. Siya nga pala. Saan pala kayo nagkakilala nung girlfriend mo? Ano ang pangalan nun? Celeste ba? Oo, Celeste nga. Matagal ko nang nililigawan yun. Kailan lang ako sinagot. Bang klase ka rin, no? Ang ganda mong pumili ng jojowain, ha? Siyempre naman, no? Saka, hindi lang maganda si Celeste. Matalino pa. Kung pwede lang sanang yayain ko na kagad siyang magpakasal ginawa ko na para hindi na siya mawala pa sa akin. Bakit hindi mo pa yayain? Nasa tamang edad ka na naman para lumagay sa tahimik Hindi pa raw siya handa Di pa daw siya sawa sa pagkadalaga. Yun lang. Nasa kanya pala yung problema Okay na rin. Para kahit pa paano makapag-ipon pa. Oo, tama yan. Saka maganda kung patatagalin mo muna yung relasyon nyo para mas makilala nyo pa yung isa't isa. Malay mo, may matuklasan kang pangit na pag-uugali niya. At least, nakakita mo na kagad habang hindi pa kayo nagsasama, di ba? Oo, tama ka pare. Teka nga lang. Nakakapanibago ka ngayon Ikaw pa ngayon ang nagpapayo sa akin samantalang ako ang laging nagbibigay sa iyo ng advice noon. Wala namang masama Kaibigan kita. Natural lang na kahit papaano maging concerned rin ako sa iyo, di ba? Napangiti na lang si Mark sa kaibigan. Nagkwentuhan pa sila nito bago umuwi si Carlo. May ibang lakad pa daw ito. Sigurado ko, babae yan, no? Kilala mo naman ako. Hindi makatagal pag walang babae sa tabi. Ay nako, magbago ka na nga. Baka mamaya makakarma ka na sa pinaggagawa mo Hindi ko pa ba talaga nadadala? Wala tayong magagawa pare. Kung mismong palay na lumalapit sa manok, no? Nako, bahala ka. Ang sa akin lang paalala lang naman sa'yo. Salamat sa paalala, pre. Siya nga pala. Minsan labas naman tayo. Sama mo si Celeste. Isasama ko naman yung isa sa mga GF ko. Sige. Babanggitin ko sa kanya pag nagkita kami. O sige pre, alis na ako Hinatid pa ni Mark ang kaibigan hanggang sa may labas ng gate nila. Ngumiti pa ito at kumaway sa kanya bago pinaandar ang dalang kotse. Ay, iba talaga kapag rich kid. Iba na naman ang dalang kotse. Naiiling na sabi ni Mark sa sarili. Saka lang siya pumasok nang hindi na matanaw ang kotse ng kaibigan. Isang araw, seryosong nag-uusap sina Mark at Celeste. Ngayon lang ako naging sigurado sa buong buhay ko. Maliban na lang kung hindi ka pa sigurado sa akin. Siyempre sigurado na ako sa iyo. Kaya nga kita sinagot Ang ibig ko lang bang sabihin, masyado pang maaga para mag-ipon. Imbis na ipunin mo yung kinikita mo bakit hindi mo na itulong sa pamilya mo? Tumutulong naman ako sa kanila Pero siyempre, kailangan ko ding mag-ipon kahit papaano. Okay, ikaw ang bahala. Ay, oo nga pala. Gusto pala ni Carlo na lumabas tayo. Isasama daw niya yung girlfriend niya. Sinabi niya yon? Ang totoo niyan, simula nang marami akong hindi magandang naririnig sa kaibigan mong yun Parang ayaw ko siyang makasama kahit sa lakaran pa. Hindi ko lang kasi gusto kung paano niya tratuhin yung mga babae. Para siyang walang nanay Pero mabait naman yun. Maliban ba sa pagiging palikero, ano ba ang ginagawa niya sa mga nagiging girlfriend niya? Ang hiling niyang ikwento yung mga ganap sa kanila ng mga naging babae niya. Lalo kung ano yung ginagawa nila sa kama. Ha? Talaga? Kiss and tell pala yung gagong yun? Hindi ko nga alam kung ginagawa pa niya yun ngayon Pero pinagsabihan ko na.
na huwag niyang uulitin yung ganong kababuyan. Eh ano pa yung ginagawa niya dati? Kinukuhanan lang naman niya ng video yung mga nakakasama niya sa kama nang hindi alam ng babae. Ha? Ganun kalala? Oo. Sana naman nagbago na siya. Mahirap nang makarma sa huli, no? Totoo ba yung sinasabi mo sa kaibigan mo? Baka ikaw ang makarma pag paninira lang yan sa kaibigan mo, ha? Naku ba naman Celeste, kilala mo naman ako. Kahit kailan hindi ko ginagawang manira sa ibang tao. Lalo't kaibigan ko pa. Kaya ako lang to sinasabi kasi girlfriend kita, pinagkakatiwalaan kita. Ay nako, mabuti pa wag na natin siyang pag-usapan pa. Oo nga, baka masira pa yung araw natin. Dahil naging abala na si Mark sa kanyang pagkain, hindi na niya napansin ang pag-iba ng timpla ng kanyang girlfriend. Pagkatapos nilang kumain, agad na rin nagyayang umuwi si Celeste. Oh, akala ko gusto mo munang manood ng sine. Saka na lang, masakit kasi yung ulo ko eh. Ha? Sige, tara nang umuwi. Gusto mo bang ibili muna kita ng gamot? Huwag na, meron naman ako sa bahay eh. Doon na lang ako iinom pagdating. Hinawakan na lang ni Mark sa braso ang girlfriend para alalayan. Ngunit biglang napapiksi ang dalaga. Nagtataka naman na tiningnan ito ni Mark. Sorry, nagulat lang ako. Umagapay na lang sa paglalakad si Mark hanggang makasakay ng jeep. Wala silang naging imika na dalawa. Pagdating sa bahay ni Celeste, hindi na rin nagtagal pa si Mark. Pagdating sa bahay naman niya, nadatnan ni Mark ang kaibigan. Maalis na sana ako buti dumating ka na. Akala ko mamaya ka pa. Sabi kasi ng nanay mo may date kayo ng girlfriend mo Meron nga kaso biglang sumakit ang ulo ni Celeste. Kaya ayun, nagyakad na kaagad umuwi. Ganun ba? Sayang naman pala. Di tayo na lang lumabas, okay lang ba? Pwede rin. Ano ka ba? Marami pa namang araw para magkasama kayo ni Celeste Kaya huwag ka nang malungkot dyan, no? Ngayon lang sana ako may matagal na oras para magkasama kami. Dapat kasi alam mo kung paano balansin ang oras mo sa trabaho at sa girlfriend mo. Sige ka, baka mamaya maghanap yun ng iba. Malabong mangyari yun. Mahal ako ni Celeste, no? Hindi niya ako ipagpapalit kahit na kanino. Sabi mo O ano, tara na! Tumango na lang si Mark. Sabay na silang lumabas ng kaibigan ng bahay. Sa isang bagong bukas na kainan siya dinala ni Carlo. Ipinaubayan na rin niya rito ang mga o-orderin. Maraming klaseng pagkain itong in-order at may kasama pang alak. Oh, dahil mo namang in-order pare. May alak pa. Yaan mo na. Ngayon lang naman ulit tayo nagkasama Kilala kita, no? Sigurado gusto mo lang mag-celebrate dahil may bago ka na naman babae. Bilib talaga ako sa'yo. Kilalang kilala mo talaga ako, ha? Sino naman yung kawawang babae na nahulog na naman sa karisma mo? Ilang araw ko pa lang naman siyang nakikilala As in, wala pang nangyayari. Masyadong pakipot Pero sigurado ako, bibigay din yun. Mahuhuli ko rin yung kiliti niya. Saan mo naman nakilala yung babaeng yun? Ha? Sa mall. Nakasalubong ko lang sa may papuntang CR. Ba't ang aga mo mag-celebrate wala pa palang nangyayari sa inyo? Gusto ko lang mag-celebrate kasama ka, pre. Gusto kong pagsaluhan natin yung mga pagkain sa harapan natin. Hindi napansin ni Mark ang kakaibang kislap ng mga mata ng kaibigan. Palibasa kasi sanay na siya rito. Ilang sandali pa, masaya na silang kumakain habang sinasabayan ng pag-inom ng alak. Medyo may tama na si Mark nang ihatid ng kaibigan sa bahay nila. Salamat pare ha. O paano? Pahinga ka na ha? Tinanguan pa ni Mark ang kaibigan bago nito pinasibad ang kotse. Walang kamalay-malay si Mark na dumiretso ng bahay ni Celeste ang kaibigan.
Ilang araw nang tinatawagan ni Mark ang girlfriend, ngunit hindi to sumasagot. Napilitan na tuloy siyang puntahan to sa bahay nila. Ngunit ganun na lang ang gulat niya nang sabihin ng nanay nito na nag-outing ang dalaga kasama mga kaibigan nito at sa makalawa pa ang balik. Ilang araw tuloy wala sa sarili si Mark. Nagtataka din siya kung bakit hindi man lang nagawa ng girlfriend na magpaalam sa kanya. Nang sa wakas makauwi ang dalaga, sinabi ni Mark na gusto niya tong makausap. Malayo pa lang, banaag na ni Mark ang pagkabalisa sa mukha ng girlfriend. Kanina ka pa ba dyan? Nasa 5 minuto pa lang naman. Nalaman ko na galing ka daw sa bahay. Yung nga palang biglaan kong pag-alis na hindi ko sinabi sa'yo. Pasensya na ha. Okay lang. Pero sana sa susunod magpaalam ka naman. O di kaya sumagot ka sa mga tawag ko at mag-reply ka naman sana. Wala kasing signal doon sa mga pinupuntahan namin Sorry na talaga, love. Hindi naman ako galit at kahit kailan hindi ako magagalit. Ang swerte ko naman talaga sa love ko. Ano nga pala ang plano natin? Saan tayo pupunta? Ikaw, saan mo ba gusto? Parang nagugutom ako Hanap tayo ng makakainan. O sige, malapit lang naman dito ang mall Doon na lang tayo kumain. Masigla na ulit si Mark. Ganun kabilis na wala ang tampo niya sa girlfriend. Sa food court na lang ulit nila naisipang kumain. Habang hinihintay ang kanilang order, bigla namang sumulpot sa harapan nila si Carlo. Oh, nandito rin pala kayo? Anong ginagawa mo rito? Sino kasama mo? Wala, ako lang. Meron lang kasi akong bibili na gadget Nakita ko kayo dito. Kumusta, Celeste? Ngayon lang ulit tayo nakita. Okay naman. Kumusta ka na rin? Eto, masaya. 3 araw ba naman sa outing Ha? Galing ka rin pala sa outing? Kaya pala nangitim ka Tsak na kasama mo, babae na naman Natural! Alam nga naman, lalaki isama ko. Ibang klase ka rin talaga, no? Gusto mo ba makijoin sa amin? Sige ba? Nasaan ang pagkain nyo? Wala pa nga Order ka na rin ng pagkain mo para sabay-sabay na tayo. Hindi ako kumakain sa food court pero sige, para sa inyo, susubukan kong kumain dito. Umorder na rin ng pagkain si Carlo. Si Mark naman ay naiiling na lang sa kayabangan ng kaibigan. Binalingan naman niya ang girlfriend na tahimik lang. Okay ka lang ba na kasama natin si Carlo? Ha? Oo naman. Walang problema sa akin. Alam nga namang itaboy mo yung tao. Baka kasi mailang ka sa kanya May kayabangan pa naman talaga yun, no? Ngayon lang naman natin siya makakasama Sa susunod umiwas na lang tayo. Nginitian ni Mark ang girlfriend. Saka pinisilang kamay nito na nakapatong sa mesa. Yun ang tagpong nadatnan ni Carlo nang makabalik. Uy, ano yan Sweet na sana, kaso dito ba naman sa food court? Wala namang masama dito sa food court Malinis naman at okay naman ang mga pagkain. Para lang kasi sa mga walang pera yung food court Pupusta ako, hindi mo pa nadadala si Celeste sa mga mamahaling restaurant, no? Okay lang naman dito sa food court. Dito talaga yung paborito naming tambayan ni Mark Napalis naman na mapanuksong ngiti sa labi ni Carlo sa tinura na yon ng dalaga. Bigla rin itong sumeryoso. Ganun ba? Wag mo sanang mamasamay na sinabi ko Opinyon ko lang naman yun Okay lang yun, pre. Tama si Celeste, dito talaga yung paborito naming tambayan Pero pare, dapat dinadala mo rin si Celeste sa mga mamahaling restaurant.
Hindi yung dito lagi sa food court. Malay mo, gusto rin niya palang makakain sa mga ganong restaurant. Nahihiya lang siyang sabihin sa'yo. Diba, Celeste? Pwede naman kapag nakaluwag-luwag kami pareho. Diba? Tama ako, pre. Sige. Sa susunod na date natin, kakain tayo sa magandang restaurant. Nakangiti pang sabi ni Mark sa girlfriend. Si Celeste na ang tumayo para kunin ang kanilang order. Swerte mo talaga sa girlfriend mo, pre. Sana, kayo na talaga. Ang ibig ko sabihin sana mauwi na sa kasalan yung relasyon ninyo. Sigurado yan, pre. Bala ko na kasing alokin si Celeste sa mga susunod na araw Humahanap lang ako ng tiyempo. Talaga? Ngayon pa lang congrats na. Salamat, pare. Tumahimik na sila nang dumating si Celeste. Dala ang kanilang pagkain. Maya-maya, si Carlo naman ang tumayo para kunin ang order nito sa counter. Habang kumakain, panay kwentuhan ng magkaibigan. Si Celeste naman ay inabala na lang ang sarili sa pagkain. Maiwan ko muna kayo ha. Pupunta lang ako sa CR. Oo, sige. Nang makalayo si Mark, pinalingan naman ni Carlo ang dalaga. Ang hina namang ng mokong na yon, no? Huwag ka nga magsalita ng ganyan sa kanya. Kaibigan mo siya, di ba? Kung turing ko sa kanya kaibigan, sa tingin mo kaya papatusin kita, ha? Ay, tigilan na natin to. Nakukonsensya na ako Ang bait ni Mark, tapos ganito lang gagawin ko sa kanya. Mapait ang tingin mo sa kanya tapos sa akin ano? Demonyo? Ganon ba? Wala naman ako sinasabing ganyan, no? Alam ko naman na puro kasiraan ko lang ang kinukwento niya sa'yo. Huwag mo nang ipagkaila. Ganyan ang ginagawa niya sa iba naming trope Mahilig siyang magbuhat ng sariling bangko habang ako sinisiraan niya. Ilang beses na tayong nagkasama. Kahit pa paano nakilala mo na ugali ko. Huwag na nga natin pag-usapan yan dito. Baka mamaya bigla yung sumulpot dito at marinig ka. Kaya mo marinig niya. Buti nga para mapadali ang pakikipaghiwalay mo sa kanya Hindi ganun kadali yun. Kahit papaano meron din kaming pinagsamahan. Alam mo, masasaktan siya kapag nakipaghiwalay ako sa kanya ng bigla. Kahit dahan-dahan ka pang makipaghiwalay sa kanya, ganun pa rin ang mararamdaman niya. Masasaktan pa rin siya. Ano bang gagawin natin? Hindi ko naman gustong mamangka sa dalawang ilog. Bakit kasi kailangan mo akong tuksuhin Huwag na nga tayo magsisihan. Ginusto mo rin naman, di ba? Aminin mo. Gusto mo rin ang ginagawa natin at ang pera ko. Oo na, tama ka na. Natigil lang ang pag-uusap nila nang mamataan ng palapit na si Mark. O ano, tara na? Oo. Baka hinihintay na rin ako sa bahay O paano pare? Una na kami sa'yo O sige, ingat kayo sa pag-uwi Mamaya na ako uuwi. May bibili pa kasi akong gadget May pagriregaluhan kasi ako nun. Makahulugang turan pa ni Carlo. Nangingiti na lang si Mark sa kaibigan bago inakay ang girlfriend paalis. Habang naglalakad nga papuntang paradahan ng mga jeep, ang lalaki ang topic nila. Tsak na babaeng pagbibigyan nun. Kaya hindi ko rin siya masisisi. Minsan babae na rin ang lumalapit sa kanya. Iba talaga nagagawa ng pera, no? Hindi naman lahat ng babae nasisilaw sa pera niya. Oo, meron pa rin namang babaeng hindi nasisilaw sa pera. At kasama ka na dun. Kaya mas maswerte pa rin ako sa kanya, no? Oo naman, no? Hindi ako nagsasawa na hilingin na magbago na siya. Hindi pa rin kasi siya nakakarma kaya ayaw pa niyang tumigil sa ginagawa niya Baka kasi hindi siya kinakarma dahil mabait naman talaga siya. Mabait naman talaga siya. Kaso yung ginagawa niya sa mga nagiging karelasyon niya ang hindi maganda. Huwag na nga natin siya pag-usapan. Wala namang basehan kasi yung sinasabi mo sa kanya Oh, bakit parang galit ka? Anong walang basihan?
Ako mismo ang saksi sa mga pinaggagawa niya. Magsabi ka nga ng totoo. Mainggit ka ba sa kanya kasi sabi mo nga may pera siya. Oh, hindi ah. Kahit kailan hindi ako nainggit sa kanya. Ganun ba tingin mo sa akin? Kung ano-ano kasi yung pinagsasabi mo sa kanya eh. Tingin ko naman dun sa tao mabait at matino naman. Hindi mo pa siya lubusang kilala para masabi mo yan. Ganun ka rin naman eh. Di pa kita ganun kakilala. Napatitig na lang ng ilang sandali si Mark sa girlfriend. Hindi makapaniwala sa mga binitiwang salita nito. Mabuti pa Yatid na lang kita. Hanggang maihatid niya ang girlfriend sa bahay nito ay wala na silang imikan. Pagdating sa kanilang bahay, napaisip ng malalim si Mark sa biglang inasal ng girlfriend. Ano kaya nangyayari sa kanya? May sinabi kaya sa kanya si Carlo kanina habang wala ako? Nang sumunod na mga araw, iniiwasan na si Mark ng girlfriend nito. Makilang beses din niya tong tinatawagan ngunit hindi na to sumasagot. Ilang beses na rin niya tong pinuntahan sa bahay ngunit laging wala o di kaya'y may nilakad ang sagot ng mga kasama nito sa bahay. Isang araw, pinuntahan siya ng isa nilang kaibigan na si Ronald. O pare, napadalaw ka. Ano sa atin? Halika, pasok ka muna. Ay, hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa iyo pare. Sigurado, mananagot ako nito kay Carlo kapag pinaalam ko sa iyo. Kaya lang, hindi na ako pinapatulog ng konsensya ko O bakit? Ano ba yun? Sabihin mo na nga, pinapakaba mo naman ako Imbis na sumagot, inilabas ng lalaki ang cellphone nito at may ipinakitang video sa kanya. Sa nanginginig na kamay, hinawakan niya ang cellphone at tinitigang mabuti ang mukha ng dalawang tao sa video. Hindi maaari ito. Hindi magagawa sa akin to ni Celeste. Matagal ka nang niluloko ng dalawag yung pare. Magkasama rin sila sa outing nun. Nandun ako kasama ng iba pa. Sinisilaw siya ng pera at regalo ni Carlo at sa mga paninira sa iyo. Kuyom ang mga kamao na nanginginig sa matinding galit at selos na nakatitig lang sa kawalan si Mark. Sorry pare ngayon ko lang sinabi. Mga hayop! Mga traidor! Mga walang iya! Magbabayad kayo! Nang makalis si Ronald, naghagis ng mga gamit si Mark. Kulang na lang bumaliktad ang buong silid sa ginagawa niyang pagwawala. Hindi naman siya malapitan ng mga kasama sa bahay dahil nauunawaan naman nila ang nararamdaman nito. Bakit Celeste? Bakit mo ito nagawa sa akin? Minahal kita ng sobra. Nirespeto kita. Ang baboy mo! Mga baboy kayo! Magdamag na walang tulog si Mark sa kakaisip sa nalaman sa dalawang taong malapit sa kanya. Akala pa naman niya iba ang girlfriend sa mga babaeng nakilala niya. Wala ka rin palang pinagkaiba sa mga babaeng yun. Ngayon alam ko na kung bakit ganun mo lang siya ipagtanggol. Inayos lang ni Mark ang sarili bago pinuntahan si Celeste. Naabutan niya tong paalis ng bahay. Nagulat pa to sa bigla niyang pagsulpot. Maaga pa yata para makipagkita ka kay Carlo. Alam ko tulog pa yun ng ganitong oras. Iba na kasi kapag mayaman no? Hindi kita maintindihan. Lasing ka ba? Bakit ang aga mo pumunta dito? Wala lang akong tulog. Hindi lasing. Buti pa umuwi ka na. Saka na tayo mag-usap. Nagmamadali rin kasi ako ngayon Oh, bakit parang takot ka? Nahuutal-utal ka pa sa pagsasalita mo. Pwede ba? Ano? Masarap ba? Masarap ba kaibigan ko? Nag-enjoy ba kayo sa mga kababuyan nyo? Bakit nga pala ako nagtatanong kitang-kita naman sa mga video nyo Parang ibinabad sa suka ang mukha ni Celeste.
Nangangatal rin ang mga labi nito. Oh, ano? Nagulat ka ba? Wala ka rin pinagkaiba sa mga babaeng naikama niya at pagkatapos mabuyin, ayun, ipinagkakalat ang kalasawaan niyo. Ano, masarap ba? Nag-enjoy ka? Mas lalo kang nag-enjoy kapag kumalat pa yung kababuyan niyo. Hindi yan totoo. Walang video. Wala. Huwag ka na ngang magtanga-tangahan. Nung pa sinabi ko na sa'yo yun. Sadya lang sigurong boba ka eh. Hindi yan totoo. Hindi yan magagawa sa akin ni Carlo. Inilabas ni Mark ang kanyang cellphone at saka ipinakita sa babae ang video na sinasabi niya. Iniiwas naman ito ang mga mata sa cellphone. Hindi rin nakaligtas kay Mark ang mga luha nito. Kahit baldi-baldi pa ang iluha mo, wala ka nang magagawa pa. Sinira mo ang buhay mo nang dahil sa kanya. Oo! Niloko kita! Nagpasilaw ako sa pera niya! At least mahal niya ako! Hindi niya ako itutulad sa mga babaeng nakilala niya! Sinabi niya yun sa akin at naniniwala ako! Kaya kung pwede, umalis ka na sa buhay ko! Sa buhay namin! Napatiimbagang na lang si Mark habang kuyom ang mga kamao. Matagal niyang tinitigan ang dalaga bago tumalikod. Sunod naman niyang pinuntahan si Carlo sa paborito nitong tambayan. Naroon si Ronald at ang iba pa nilang kaibigan. Agad niyang sinunggaban si Carlo at sunod-sunod na suntok ang pinakawalan rito. Hindi naman agad nakahuma ang lalaki sa biglang pagsugod niya. Para siyang mabangis na hayop na handang pumatay. Bago pa mailayo si Mark na mga kaibigan nila, bugbog sarado na si Carlo. Animal ka! Pagkatapos kitang ituring ng higit sa kapatid ko, ito pa igaganti mo! Ang baboy mo! Ang dami ng mga babae! Girlfriend ko pa talaga ang pinuntirya mong hayop ka! Yun lang ba ay kinagagalit mo, ha? Para babae lang, nakakaganyan ka na? Sige, ibabalik ko na siya sa'yo! Huwag ka nang umatungal dyan! Wala kang kwentang kaibigan! Anong balak mo kay Celeste? Itutulad mo rin ba siya sa ibang naging babae mo? Kilala mo ko. Wala akong sineseryosong babae. Tangay ang girlfriend mo eh. Ilang beses mo na palang binalaan tungkol sa akin eh. Sumigi pa rin. Ayan tuloy. Yan ang nangyari sa kanya. Nakasama tuloy siya sa mga koleksyon ko. Walang yaka talaga! Akmang susugurin muli siya ni Carlo nang pigilan siya ni Ronald at ng iba pa. Bitiwan niyo ako! Papatayin ko yung animal na yan! Bitiwan niyo sabi ko eh! Naging sunod-sunuran kayo sa taong yan dahil sa mapera siya? Magising na kayo sa katotohanan! Gagawin niya rin sa inyo ang ginawa niya sa akin! Hoy, bitiwan niyo siya! Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya! Ulol ka! Ano, kukuhanan mo rin ba ng video? Tapos ipagkakalat mo rin? Tandaan mo to, pagbabayaran mong ginawa mong to! At kayo, pagsisisihan niyo ang ginawa niyong pagsusunod-sunuran sa taong ito! Matapos silang isa-isahing tingnan ng masama ni Mark, naglakad na ito palayo. Leche! Paano kaya niya nalaman yung tungkol sa amin ni Celeste? Kapag nalaman ko lang kung sino ang huda sa inyo, tatanggalan ko ng dila! Hindi natapos ang araw na yun nang hindi nakipagkita si Celeste kay Carlo. Sa lihim lang tagpuan sila nagkita. Anong nangyari sa'yo? Ba't puro pasaka? Eh ano pa, di kagagawan to ng ungas na yun. Si Mark ba ang may gawa sa'yo nito? Oo, ang boyfriend mo. Sinugod niya ako sa tambayan namin. Para siyang asong ulol na sumugod dun eh. Eh, pinuntahan din niya ako kaninang umaga sa bahay. Paano niya nalaman ang tungkol sa atin? Aba, ewan ko! Pwede ba? Huwag kang sumigaw. Kanina ka pa sigaw na sigaw eh. Sisigaw ako hanggat gusto ko at wala kang pakialam. Napipilang naman si Celeste. Tila sa sandaling yon, nagbago na ang lalaki. Hindi na ito ang malambing na binatang nakasama niya. Biglang pumasok sa isip niya ang tungkol sa video. Yung bang video talaga bang kinuhanan mo yun? Sabi mo hindi mo yung gagawin sa akin. Si Mark din ba ang nagsabi sa'yo nun? So, totoo pala ang mga sinabi niya tungkol sa mga ginagawa mo sa mga babaeng nakakarelasyon mo? Tapos ipapakita mo sa iba at ipagyayabang? Wala lang yun.
Hindi lang naman ako ang gumagawa nun eh. Huwag kang ang OA dyan. Ako pa ngayon ang OA. Ako ang nalagay sa kahihiyan at malalagay ulit sa kahihiyan kapag kumalat pa yon. Bakit? Aaminin mo bang ikaw yun? Siyempre, hindi. Pero, Pwes, huwag ka na mag-alala pa. anong plano mo ngayon? Di magpalamig muna tayo. Anong ibig mo sabihin? May inilabas na sobre si Carlo at saka iniabot yon sa kanya. Nang tingnan ni Celeste ang laman, namangha siya sa lilibuhing papel na naroon. Magpahinga ka muna. Magbakasyon kaya. Bahala ka kung anong gusto mong gawin mo sa pera. Magkikita pa ba tayo? Oo naman. Magpapalamig nga lang tayo, di ba? Kapag okay ng lahat, saka natin ituloy yung ligaya. Napangiti naman si Celeste kahit punong-puno ng agam-agam ang dibdib niya. Mais ang kanilang paghihiwalay ni Carlo ng araw na yon. Ngunit makalipas lamang ng 1 linggo, hindi na nagparamdam sa kanya ang binata. Hindi na rin niya ito matawagan sa cellphone. Mukhang binlock niya na ako ah. Anong gagawin ko? May dapat pa naman siyang malaman. Nagdesisyon na si Celeste na puntahan ang binata sa lahat ng mga tinatambayan nito. Ngunit wala roon ang binata. Pinagtanong niya rin to sa mga kaibigan nito pero iisa ang sagot nila. Hindi nila alam kung nasaan ang binata. Parang maiiyak na lang sa awa si Celeste sa sarili. Wala sa loob na napahawak siya sa impis pang tiyan. Naalala niya bigla ang apartment nito. Minsan na siyang dinala nito doon. Pagdating sa apartment, nadatnan niya itong bukas kaya tuloy-tuloy siyang pumasok. Nadatnan niya ang binata na may kalampungang ibang babae. Mga hayop! Ang baboy niyo! Nagulat naman ng dalawa sa bigla niyang pagsulpot sa apartment. Hindi malaman ng mga ito kung paano tatakpan ng mga hubad na katawan. Nang makahanap ng pangtapis si Carlo, hinawakan niya sa braso ang dalaga at kinaladkad palabas ng apartment. Huwag ka nga mag-iskandalo rito. Iskandalo? Pero hindi ka na-iskandalo sa mga pinaggagawa niyo. Ano? Wala ka naman pinagkaiba sa babaeng yun ah. Halos mabiling ang mukha ni Carlo sa sampal na ipinadapo rito ni Celeste. Huwag mo ko ikukumpara sa babaeng yan. Alam mo malinis ako nung nakuha mo ko. Makialam ko. Basta ang alam ko, pare-pareho lang kayo. Ano ba kasing ginagawa mo rito ha? Ilang linggo na kitang hinahanap. Sabi mo magpapalamig lang tayo. Bakit ka ganyan ngayon? Huwag mo akong daanin sa paiyak-iyak mo ha. Hindi ako nadadaan sa drama. Bakit hindi mo pa ako diretsuhin ha? Ano ba talagang papel ko sa'yo? Gusto mo talaga malaman ng totoo? Di sige, tapos na tayo. Nakuha ko ng gusto ko sa'yo eh. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo kahit kailan. Malinaw ba? Kung ganun totoo lahat ng sinabi ni Mark tungkol sa'yo. Oo! Inuhuli lang naman kita kung bibigay ka eh. Bumigay ka naman. Si Mark ang tupa. At ako naman ang mapagpanggap na tupa sa anyong lobo. Siguro naman matatauhan ka na. Tuluyan ang napahagulgol si Celeste. Nang sulyapan niya ang binata, wala man lang emosyon na nakabaka sa mukha nito. Akmang tatalikuran na siya nito nang pigilan niya sa braso. Teka lang, may dapat ka pang malaman. Buntis ako at ikaw ang ama. Ano ngayon? Hindi lang ikaw ang babae nagsabi niya sa akin no? Kahit anak ko pa yan, wala akong pakialam. Hindi ikaw o ang batang yan na magtatali sa akin. Umalis ka na nga. Kung ayaw mo, kalad ka rin kita palabas. Sa nanlalabong mga mata, nasundan na lang ni Celeste ang pagpasok muli sa loob ng apartment ng binata. Napasandal na lang siya sa pader habang nanginginig ang mga tuhod. Tinatagan na lang niya ang pagkakatayo para hindi mabuwal. Pakiramdam niya kasi nagdidilim na ang kanyang paningin. Hindi alam ni Celeste kung paano siya nakauwi sa kanilang bahay. Nadatnan niyang naghihintay sa kanya si Mark. Ano naman ang ginagawa mo rito? Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang kumustahin ka.
Iniwan na ako ni Carlo. Ibinasuran na rin niya ako katulad ng ibang babae. Ano? Masaya ka na? Eto pa pala. Buntis ako at siya ang ama. Ayaw niya akong panagutan. Hindi siya ang kinarma kundi ako. Ano, masaya ka na ba? Hindi naman ako nagkulang ng pagsasabi sa iyo eh. Noon pa, sinabi ko na sa iyo kung paano niya paglaruan ng mga babae. Pero hindi ka pa rin nakinig eh. Oo na, kasalanan ko na. Masyado akong nagpatangay sa mga matatamis na salita at pangako niya. Sa mga regalo niya at luho na hindi mo kayang ibigay. Kasalanan ko. Ang masakit lang, pati anak ko madadamay. Handa ako maging ama ng anak mo. Aakuin ko ang responsibilidad niya. Ano? Napapaliw ka na ba? Hindi ko to papaako sa'yo. Nandyan lang ang ama niya. Kaya mabuti pa umalis ka na. Matagal na tinitigan ni Mark ang dating nobya bago nakatungong umalis. Bigla naman lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Celeste dahil sa awa rito. Pagdating sa bahay, muling nagmukmok si Mark. Matinding puot ang umalipin sa kanya ng mga sandaling yon. Habang nakatingin sa kawalan, nakabuo siya ng maitim na plano. Sumilay sa labi niya ang isang imbing ngiti. Kinabukasan, maagang umalis si Mark. Sa isang liblib na baryo siya nagtungo. Sa bahay ng isang kilalang mangkukulam. Natitiyak mo na ba yung gusto mong mangyari sa taong ito? Tanong ng isang lalaki, maputi at matangkad ito. Sa unang tingin hindi akalain na kung sino man na isa itong mangkukulam. Oho, malaki ang atraso ng taong yan sa akin eh. Kahit hindi nagtatanong si Mencio, kinuwento pa rin ni Mark ang mga nangyari. Napatango-tango naman si Mencio. Sa klase ng trabaho niya, ang importante lang sa kanya ay ang malaking ibabayad ng taong gustong magpakulam. Sa nakikita niya sa kaharap, handa itong magbayad ng malaking halaga. Matindi rin ang puot na nababanaag niya rito. Anong pagpapahirap ang gusto mong mangyari sa taong ito? Yung pinakamatindi sa lahat. Yung mamatamisin na lang niya na malagutan ng hininga sa tindi ng hirap at sakit na kanyang nararanasan. Kung hindi pa dumating ang karma sa kanya, ako na mismo ang maghahatid sa kanya nito. Masusunod. Dala mo ba ang mga kailangan ko? Opo, lahat, pati ang malaking halaga. Napangiti naman si Mencio sa narinig. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang inumpisahan ang ritual para sa taong nasa larawan. Si Mark naman, tahimik lang na nanunood. Napapikit pa siya nang masamyo ang amoy ng sinindihang kandila. Samantala, hindi naman mapakali si Carlo. Ilang araw na siyang balisa lagi. Pakiwari din niya, may mga matang laging nakamasid sa bawat galaw niya. Kung ano-ano rin ang kanyang naririnig kahit natutulog siya. May naririnig siyang ugong na hindi niya matukoy kung saan nagmumula. Napaparinig na yata ako Kung ano-ano na lang yung mga naririnig ko. Naisipan na lang niyang lumabas ng bahay. Ngunit hindi pa man siya nakakalabas ng kanilang gate, nakita na niya ang napakaraming uod, alupihan, ipis at iba't ibang insekto na papunta sa kanya. Lumayo kayo sa akin! Lumayo kayo sa akin! Nagtatatakbo si Carlo papasok ng kanyang silid habang sumisigaw. Nagtataka naman ang kanyang mga magulang sa kanyang inaasal. Pagkatapos ng ilang araw, biglang inapoy ng lagnat si Carlo. Sinundan pa yun ng paglobo ng kanyang tiyan. Dinala na siya ng mga magulang sa ospital ngunit wala namang makitang diferensya sa kanya ang mga doktor. Iuwiin nyo na lang ako. Lalo lang akong magkakasakit dito eh. Pakiusap ni Carlo sa mga magulang.
Walang nagawa ang mga ito kundi ang iuwi na lang siya sa kanilang bahay. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang kanyang tiyan. Pakiramdam niya merong gumagalaw sa loob nun. Hindi na rin siya makakain dahil tinubuan ng mga butlig-butlig ang loob ng bibig niya. Nilayuan na rin siya ng mga kaibigan. Ang dating masiglang binata ay tuluyan ng iginupo ng matinding sakit na hindi malunas-lunasan. Ayoko na! Gusto ko na mamatay! Hirap na ako! Dahil sa paglobo ng kanyang tiyan, hindi na rin niya nakaya ang bigat nito. Tuluyan na siyang naratay sa higaan. Sa bukas na bintana na lang niya nasisilayan ang labas ng kanyang kwarto. Isang buwan na rin siya sa ganoong sitwasyon. Isang umaga, nagulat pa siya nang sabihin ng kanyang ina na may bisita siya. Napaluhan na lang si Carlo nang makitang papalapit si Roland. "Kumusta ka na? Nabalitaan ko nangyari sa'yo. Pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw ha. Umuwi kasi kami sa probinsya eh." Nakita mo naman siguro, pre. Pakiramdam ko, malapit na ako mamatay eh. "Huwag mo sabihin yan. May pag-asa pa." Umiling-iling naman si Carlo at muling tumulo ang masaganang luha sa mga mata. Parang gusto na ring maluhan ni Roland dahil sa kalagayan ng kaibigan. Nang makita niya ito, may hinala agad na pumasok sa kanya. Nakulam ito. Sa dami ng mga naagrabyado nito, mahirap nang matukoy kung sino sa kanila ang gumawa nito sa binata. Pinagmasdan niya ang kalagayan nito. Halos butot balat na lang. Parang wala ng dugong dumadaloy rito. Luwa na rin ang mga mata at nangingitim ang mga kuko sa kamay at paa. Hindi rin maipaliwanag ang paglaki ng tiyan nito na walang tigil sa pag-alon-alon. "Magpagaling ka para makagibig na tayo ha." Nang tumalikod si Roland, batid niyang yun na ang huling pagkikita nila ng binata. Kinabukasan, nabalitaan na lang niyang pumanaw na ito. Nang mabalitaan ni Mark na wala na ang kaibigan, may lungkot din siyang naramdaman, pero pilit niya yung sinusupil. Alam niya mali ang gumanti, lalo na sa paraan ng kulam. Pero masisiman siya, hindi na niya maibabalik ang buhay ng kaibigan. Inisip na lang niya na naging instrumento lang siya para matigil na ang mali nitong ginagawa sa mga kababaihan. Wakas!